Hi everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat. Dahil kahit na linggo, kahit na busy kayo sa kanya-kanya ninyong mga gawain ay nandito pa rin kayo nanonood at nakikinig kay Mama Mia. Thank you so much naman talaga sa walang sawa ninyong pagmamahal at sa walang sawa ninyong pagsuporta. Nako, maraming salamat sa mga nakinig, nanood ng ating mga previous na mga kwento na nagko-comment pa rin hanggang ngayon. Thank you so much. Bumabalik yung ating mga dating kwento na re-revamp ni YouTube kasi nga comment pa rin kayo ng comment doon. Thank you so much. Huwag na nating patagalin ito dahil alam kong excited kayo sa ating tampok na kwento. Yes, isang bagsakan lang po ang kwento natin today. Hindi siya masyadong mahaba kaya makapag-relax kayo ngayon lang. Hello nga pala ako kay Irene Rayos. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Jerome Castillo. Hello raw sa asawa niyang si Vera Pay. Hi, Madam Vera Pay. Arceline Rebadaho, maraming salamat. Elizabeth Lagunday, Marilyn Castillo, Jocelyn Channel, maraming salamat. Everyday daw nakikinig while working dito sa Hong Kong. Thank you so much sa inyo. May Ann Corpus, maraming salamat from UAE. Raisa, hi. Emily from Singapore. Hello sa'yo, Emily Aceres. Maraming salamat. Nora Barido Hamandre, thank you so much sa pakikinig all the way from Oman, Muscat, Middle East. Kay Giling Sheila, listener daw since 2023. Maraming salamat. Ako, magdadalawang taon ka na palang tagapakinig. Thank you so much sa'yo. Ann Rolie, maraming salamat. From Habunga, Agusan del Norte. From Riyadh, JSA daw talaga siya. Hi kay Virginita Vallejos, maraming salamat. Estet Satore. Ayon, hello sa mga taga-TTI, Car and Home Credits Team South Cebu. Maraming salamat sa pakikinig. Liza Teves, maraming thank you. Yuan Pendolat, salamat. Maricel Mina. RD Edria, maraming salamat sa pakikinig mo. Kitten's Love, maraming salamat. Miriam Gutierrez at sa lahat po ng ating tagapakinig. Thank you so much. Sa mga hindi nabati, baka sa susunod, kayo na po ang ating babatiin. Kaya wag na nating patagalin. Eto na ang ating kwento sa araw na ito. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Ayoko nang alalahanin ang mga bagay tungkol sa ating dalawa. Ang mga bagay na nagpapaalala sa iyo sa akin. Ayoko nang marinig ang mga kanta na dati ay lagi nating kinakanta. Ang mga awitin na dati nagpapabalik sa akin lahat ng kilig na ating napagdaanan. Dahil sa tuwing naaalala ko ang mga bagay na yon, bumabalik din sa akin lahat ng sakit na aking naramdaman. Dear Mama Mia, I thought okay na ako. I thought nakalimutan ko na siya. Pero bakit ngayon, heto na naman ako at inaalala ko na naman lahat ng aming nakaraan. God knows kung gaano ko siya kamahal. We shared first times in so many things. For almost 5 years, siya ang naging mundo ko. Siya ang naging lahat para sa akin. Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Ella. Hindi ko akalain na balang araw ay magsusulat din pala ako dito sa iyong programa. End of 2023, nung naumpisahan kong makinig sa inyo. Pero heto ako, end of 2024, habang sinusulat ko itong aking storya na hindi ko alam kung makakayanan ko bang tapusin at makakayanan ko bang ipadala sa inyo. Pero kung binabasa nyo ito ngayon, ibig sabihin, talagang nagkaroon ako ng lakas ng loob para magbahagi nitong masakit kong nakaraan. Way back 2015, nung una ko po siyang makilala. Let's just call him Tim. Siyempre, hindi niya tunay na pangalan.
Hindi ko po akalain na magiging kaming dalawa ni Tim. Maski ako, maski siya, hindi rin talaga niya akalain na magiging mag-on kami. Na magiging girlfriend niya ako at magiging boyfriend ko siya. May iba po kasi siyang nagugustuhan dati, Mama Mia. Ako din naman ay meron din akong ibang gusto. In short, hindi namin type ang isa't isa. Pero iba talaga siguro magbiro ang tadhana. Kapag siya ang nagdesisyon, walang pwedeng kumontra doon. Dahil kung kumontra ka man, hindi mo pa rin mababago ang nakatadhana para sa inyong dalawa. Destiny talaga siguro na maging kami. The first 3 months ng aming relationship, Mama Mia, ay parang wala lang talaga. As in, wala lang. Ewan ko nga kung bakit naging kami. Iisa lang naman kami ng paaralan na pinag-aaralan. Pero hindi po kami laging nagkikita. Nagkaka-text at nagkakatawagan naman kami, pero parang hindi po kami magjowang dalawa. Ewan ko, naranasan niyo ba ang bagay na ganito? Kahit nag-level up na ang relationship ninyo, ay parang wala pa ring pagbabago yun. Para pa rin kaming magkaibigan na casual lang kung nagkikita. Buti pa nga yung mga magbe-best friend talagang sinasadya nilang magkita kahit hindi na sila iisa ng paaralan. Kami, nasa iisang school lang naman, pero parang baliwala. Buti pa yung mga walang label, sweet pa sa isa't isa. Buti pa yung hindi magkakarelasyon para pang magjowa. Kami na magjowa, parang hindi. Anyways, nagsimula pong naging seryoso ang lahat-lahat sa amin nung bigla kaming nagkatagpo ng pinakamalaking problema na aming pinagdaanan. Ganun pala yun, Mama Mia, kahit na hindi kayo masyadong seryoso, kahit na parang chill-chill lang ang klase ng relationship ninyo, hindi pa rin pala kayo tatantanan ng mga pagsubok. At eto nga ang isa sa pinakamalaking pagsubok na aming napagdaanan. Sinubok nito kung gaano katatag ang aming relasyong dalawa. Hindi ko na lang po sasabihin dito kung ano talaga yon. Basta, napakalaking issue po yun, Mama Mia, kung saan ay nasira po ang aming imahe sa paaralan dahil sa mga pambibintang ng ibang tao na hindi naman totoo. Wala naman pong katotohanan. Ang totoo niyan, Mama Mia, ang masasabi ko lamang po ay naiskandalo po talaga kaming dalawa ni Tim dun sa school. Dun sa mga taong nakakakilala sa amin. Dahil may isang tao na gumagawa ng kwento at issue na hindi naman po totoo. Alam mo naman, yung ibang mga tao napakadali ding mag-judge. Napakadali ding humusga kahit na wala pa silang kaalam-alam tungkol sa mga totoong nangyari. At yun nga, Mama Mia, nahusgahan po kami. Masakit na masakit po yun para sa amin. Ang katotohanan yan ay halos ayoko na pong pumasok sa paaralan. Ayoko na pong lumabas ng bahay dahil pakiramdam ko po ay naglalakad ako na walang ulo. Kapag dumadaan ako sa harap ng mga tao, pakiramdam ko ako lang ang pinag-uusapan nila. Mga more than months din po ang nangyaring iyon bago naging stable ang lahat. At simula nga noon ay nagbago ang relasyon naming dalawa ni Tim. Ewan ko, Mama Mia, kung magpapasalamat ba ako dun sa pagkasira ng pangalan naming dalawa dahil yun ang naging dahilan kung bakit naging tunay kaming mag-boyfriend at girlfriend ni Tim. Kung tutuusin, ayoko nang pagdaanan ulit yun. Pero, yun din ang bumago kung anuman ang samahan naming dalawa. Pagkatapos po ng pangyayaring yun, ay mas naging sweet si Tim sa akin. Mas nag-e-exert na rin siya ng effort, time, and attention.
Siyempre, pati rin naman ako, Mama Mia, dahil naramdaman ko ng tinatrato na ako bilang isang girlfriend ni Tim, ay dun ko na rin ibinuhos sa kanya ang pagmamahal na aking nararamdaman. Yes, dahil sa sobrang effort niya, dahil sa sobrang pagpapahalaga niya, ay natutunan ko na rin na mahalin siya, Mama Mia. Kasi feeling ko nung mga panahon na yon, kaya hindi ko siya masyadong minamahal nung hindi pa kami masyadong sweet sa isa't isa, dahil pakiramdam ko ay parang tinitesting lamang niya ako. Para bang sinusubukan lamang niya na ligawan ako. Ako din naman, sinubukan ko lang din kung ano ba ang pakiramdam kapag may jowa. Kaya sinubukan ko lang din na sagutin siya dati ng oo. Yes po, parang laro-laro sa amin sa unang mga buwan ng aming relasyon. Wala lang. Oo nga, para lang may matawag na boyfriend, para lang may matawag na girlfriend. Pero ang totoo ay wala naman talagang totoong relasyong namamagitan. Pero pagkatapos ng napakalaking iskandalo na aming napagdaanan, ay totoo na po ang aming nararamdaman para sa isa't isa. Noon kasing panahon ng iskandalo ay wala kaming ibang naging sandigan at kapitan, kundi ang isa't isa, Mama Mia. At pagkatapos ng iskandalo ay naging maayos po kami. Favorite bonding namin is kapag magkasabay kaming dalawa tuwing lunch break. Para po talagang lalabas ang puso ko sa katawan ko sa sobrang lakas ng kabog nito dahil sa sobrang excitement. Excited ako sa tuwing malapit ng mag-12 noon. Kasi ibig sabihin nun, magkakasama na naman kaming dalawa. Ibig sabihin nun, masusolo na naman namin ang isa't isa. Talagang napakaingay ng mga classmates namin o ng mga classmates ko kapag lumalabas na ako sa room namin. Dilian, nantsawan at kung ano-ano pa. Dahil andun pala sa labas si Tim at nag-aantay sa akin. Another favorite bonding namin is kapag malapit na po ang aming monthsary. Lagi po kaming may monthsary sa lubong every 12 midnight, Mama Mia. Kahit antok na ako, go pa rin. Kasi nga, challenge namin sa isa't isa na paunahan kaming mag-greet ng aming monthsary. Ang talo, syempre, may consequence na kailangan gawin. Mama Mia, hindi ko po in-expect na aabot po ng 1 taon ang relationship naming dalawa ni Tim. Kasi nga, hindi ba? Di naman seryoso to nung una. Mama Mia, may mga nakaka-fling naman ako dati na parang may relationship pero wala. Pero hindi naman po umaabot ng ganun katagal. Minsan nga nawawala na lang bigla eh. Kasi hindi naman talaga seryoso ang mga relasyon. Kaya si Tim talaga ang masasabi kong first real relationship ko. It was my first time, Mama Mia. First time na makaabot ng ganun katagal sa isang relasyon. First time din na nagkaroon ako ng totoong relasyon. We shared so many unforgettable moments together. One time, it was my 18th birthday nung sinorpresa niya ako ng cake. It was just a simple yet napaka-meaningful po para sa akin. Funny thing is, pagdala ko sa bahay ay nagtanong ang pamilya ko if saan daw galing yung cake na yon. Kung binili ko raw ba o kung ano. Ang sagot ko, sabi ko galing yon sa mga classmates ko. Sabi ko, sinorpresa ako ng mga kaklase ko. Nakakatakot po talagang umamin nung mga panahon na yon ng totoo dahil wala pong kaalam-alam ang mga magulang ko na meron na po akong karelasyon. Siyempre, stricto po ang parents ko, Mama Mia. Ang gusto nila ay magkaroon lang kami ng relasyon na mga magkakapatid kapag tapos na kami sa aming pag-aaral. Hindi yung nag-aaral pa kami dahil magiging distraction lang daw yon. Kaya hindi ko inamin na galing yun sa boyfriend ko. Buti na lang talaga at naniwala naman ang mga magulang ko, Mama Mia. Sabi nila,
Siguro raw ay napakabait kong classmate kaya ganun na lang ang pagmamahal sa akin ng mga kaklase ko. Sabi ko naman ganun talaga kami sa school. Nag-aambagan kami ng pang-cake kapag merong nagbi-birthday sa amin kahit na hindi naman totoo. Eto talagang kapag nagkaroon na tayo ng karelasyon natututo tayong magsinungaling. Natututo tayong pagsinungalingan at lokohin ang ating mga magulang. Months and year passed by. Naging maganda po ang takbo ng aming relasyong dalawa ni Tim. Kasi syempre, lagi na po kaming nagkikita dahil iisa lang naman kami ng school na pinag-aaralan. Pero simula nung graduate siya, ay dun na naman nagsimula ang mga panibagong pagsubok sa aming dalawa. Dito nag-umpisa na lagi na lang kaming nag-aaway. I was so immature back then. Nag-apply siya sa City Mamma Mia at dun siya natanggap ng isang magandang trabaho. Samantalang ako dahil hindi pa po ako tapos ay nag-aaral pa rin ako. Patuloy ang buhay naming dalawa. Pero mula nung nagkalayo kami, ewan ko ba, hindi na po talaga kami magkasundong dalawa. May ibang mga magjojowa na kapag nagkakalayo ay mas nagiging sweet. Kami po hindi. Nung nagkalayo na po kaming dalawa ay para pong lagi na lang mainit ang ulo namin sa isa't isa. Siguro nga dahil sobrang mahal na mahal ko siya, Mama Mia. Sobrang nasanay ako na nandyan siya sa tabi ko. Sobrang nasanay ako na lagi ko siyang nakikita. Kaya natatakot ako na dahil hindi na kami laging nagkakakitaan dalawa ay baka dumating yung araw na tuluyan na niya akong iiwanan. Na baka dumating yung araw na tuluyan na siyang maghahanap ng iba. Kaya naman, konting kibot lamang, away agad. Konting tampuhan, away agad. Lagi na lang po akong nagdududa every time na natatagalan siyang mag-reply sa akin. Or kapag hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Kapag ganoon ay umiinit agad ang ulo ko. Kapag ganoon ay lagi ko siyang inaaway. Ewan ko ba, mali ata ang discarding yun, Mama Mia, no? Kasi malayo kami sa isa't isa, dapat hindi ko siya inaaway. Pero dahil nga napaka-immature ko nung mga panahon na yun, ay talagang nagiinit agad ang ulo ko. Napakasilosa ko pong tao. Aaminin ko po na yun po talaga ang isa sa mga pangit kong pag-uugali. Silosang silosa. Until dumating yung panahon na siguro parang nasakal na rin sa akin si Tim. Parang nagsawa na rin siya sa ugali kong pagiging silosa. I wasn't his priority at all. Hindi na siya halos nagre-reply ng mga text messages ko, pati na rin ng mga chat ko sa kanya sinisend na lamang niya. At kapag tumatawag naman ako, ay ni halos ayaw na talaga niya akong sagutin. Hindi na rin siya nag-update sa akin kung kumusta ang araw niya. Wala na rin yung mga sweet words niya sa akin. At most importantly, hindi na rin kami nagkikitang dalawa. At dahil sa kanyang pinakita, Mama Mia, dun ako biglang natakot. Dahil sa kanyang pinakita na pagkawalang interes sa akin, dun ko naisip na baka sumusobra na ako. Baka nasakal na lang talaga sa akin si Tim. Kaya nagbago ako. Dinoble effort ko ang lahat, Mama Mia. Naging sweet ulit ako kahit ang totoo ay gigil na ako sa loob ko na awayin siya. Doble-dobleng effort ang ginawa ko, hoping na makabalik siya sa dati. Hoping na bumalik kaming dalawa sa dati. Kung hindi ako top priority or not even part of his priority, sa akin naman, Mama Mia, Tim was my always top priority. Sa totoo niyan, mas priority ko pa nga siya kaysa sa aking pag-aaral, which is hindi tama. Ako ang laging pumupunta sa kanila para lang magkita kaming dalawa. There were times, Mama Mia, na mas pinili ko pang pumunta sa kanya kahit na meron po kaming important
family gathering nung mga panahon na yon. Ginawa ko ang lahat. Nag-effort ako dahil pakiramdam ko nung mga panahon na yon, ako din naman ang may kasalanan kung bakit kami nagkaganito. Ang pagiging selosa ko ang dapat nasisihin kung bakit nagsawa sa akin si Tim. Kaya naisip kong ipakita sa kanya na totoo akong nagmamahal sa kanya. Naisip kong ipakita na totoo ang aking nararamdaman. Kaya naman, ayun, effort ang tita niyo. Pero still, lumipas pa rin ang mga araw. Hindi na talaga bumalik sa dati ang takbo ng aming relasyong dalawa. Nagbago na talaga ang relasyon naming dalawa ni Tim. Nagbago na rin talaga ng tuluyan si Tim. Kumbaga, Mama Mia, nagiging toxic sa bawat araw ang aming pagsasama. Things didn't get better. It only got worse. Lagi na kaming nag-aaway. Kahit anong pigil ko sa sarili ko ay hindi ko talaga mapigilan na awayin siya. Kahit na sa katiting na rason ay nag-aaway kaming dalawa. Pero kahit na nag-aaway kami, wala ni naman isa sa amin ang nagsasabi na mag-break na lang kami. Parang lagi tayong mag-aaway pero hindi tayo maghihiwalay. Ganon. Hanggang cool off lang naman kaming dalawa. Cool off pagkatapos ng ilang araw, may isang magte-text hanggang sa nagiging okay ulit. Pero 2 araw lang ang lilipas ay mag-aaway na naman. Parang ganun ang naging routine naming dalawa sa loob ng 2 taon. At dahil dito, Mama Mia, pakiramdam ko ay na-depress ako. Takot na takot ako nung mga panahon na yun. Takot na takot ako na baka malaman ko na lang isang araw na may iba na palang minamahal si Tim. Takot na takot ako na magmahal siya ng iba. Takot na takot akong iwanan niya. Dahil nga doon, Mama Mia, ako lagi ang sinisisi ni Tim, lalo na kapag nag-aaway kaming dalawa. Laging binabalik niya sa akin ang mga kasalanan ko. Laging binabalik niya sa akin ang pagiging selosa ko, ang pagiging madudahin ko. At wala raw akong katiwa-tiwala sa kanya. At dahil nga lagi akong ganito, ay lagi rin daw magiging ganito ang relasyon namin. Pero sa totoo lang, Mama Mia, I always give my all. Lalo na kay Tim. Binigay ko ang lahat para sa kanya. Pero ewan ko ba, bakit parang kulang pa rin? Parang kulang na kulang pa rin. My friends told me to let go. Sabi nila sobrang toxic na raw at hindi na raw ako nagiging maayos sa relasyon naming dalawa ni Tim. Ang sabi pa nila, Mama Mia, wala rin daw patutunguhan ang relasyon namin dahil napaka-toxic na. Imbis na magiging inspirasyon namin ng isa't isa, ay parang kami pang nakakasira sa bawat isa. Dapat daw i-let go ko na. Pero Mama Mia, naiisip ko pa lamang na hindi ko na makakasama si Tim. Naiisip ko pa lamang na wala na siya sa aking tabi. At hindi ko na siya makikita pa, ay nagbe-breakdown na lang ako bigla sa harapan ng mga kaibigan ko. And every time na nangyayari yun, chini-cheer up nila ako. Siyempre, sa mga cheer up na yun, ay lagi pong merong mga inuman. Ewan ko ba kung kami lang, pero sabi ng mga kaibigan ko at ramdam ko rin naman na mas masarap pong mag-share ng mga hinanakit nyo sa buhay, hinanakit nyo sa pag-ibig kapag meron pong alak. Pero syempre, kapag naggaganon, ako naman po ang bumibili dahil ako raw ang broken-hearted. Syempre, nagsakripisyo na raw silang uminom para pakinggan ako, kaya ako din daw dapat ang bumili. Kaya naman, hindi lang po puso ang broken-hearted sa akin nung mga panahon na yun. Kundi pati rin bulsa ko broken sa tuwing nagbe-meltdown ako. Nung graduate ako, Mama Mia, doon ko na-realize ang lahat. Minahal ko siya
ng sobra-sobra. To the point na kinalimutan ko na rin maging ang aking pamilya at ang aking sarili. Kinalimutan ko ng mahalin ang sarili ko dahil sa sobrang pag-ibig ko kay Tim. Inisip ko nung mga panahon na yun, maybe it's time na ako naman muna. Maybe it's time na sarili ko naman muna ang pagbibigyan ko ng pagmamahal na meron ako. Kaya I texted him, minahal kita ng sobra-sobra, Tim. Binigay ko sa iyo ang lahat-lahat sa akin. But still, hindi pa rin yun naging sapat para sa iyo. Still, hindi pa rin ako enough para sa iyo. Pagod na ako, Tim. Siguro sarili ko naman ang uunahin ko this time. Siguro sarili ko naman ang bibigyan ko ng pagmamahal na inilian ko sa iyo ng ilang taon. Simula nung ma-send ko ang text message na yon, Mama Mia, ay hindi na ako nangungulit pa kay Tim. Pinilit ko ang sarili ko na wag siyang kulitin, na wag siyang tawagan, na wag siyang i-text, wag siyang i-chat. Mahirap yun. Hindi madali dahil nasanay na ang sistema ko na lagi ko siyang tinetext, lagi ko siyang chinachat. Pero sinarili ko na lamang ang hirap na yon. In-enjoy ko na lamang ang sarili ko. I met new people, I made new friends. Kapag galing ako sa trabaho, lagi akong gumagala bago ako umuwi. Siyempre, hindi ko rin nakakalimutang pumunta sa simbahan para magdasal, para humingi ng guidance, at para humingi ng tulong kung paano ko ba paninindigan ang pakikipag-break ko kay Tim. That was my routine every day. Siguro nga na-notice na rin ni Tim na unti-unti na akong dumidistansya sa kanya. Mahal ko pa rin siya, Mama Mia. Mahal na mahal. Pero na-realize kong napabayaan ko ang sarili ko. Na-realize kong kailangan kong mahalin rin ang sarili ko. Umuwi ako sa amin para kumuha ng mga requirements dahil nag-apply ako ng panibagong trabaho. Hindi kasi ako naging okay dun sa una kong trabaho, Mama Mia, kaya nag-resign ako. Pero nitong pangalawang trabahong papasukin ko ay marami pong mga requirements na kailangan kong isubmit. At nung umuwi nga ako sa amin ay nagkita kami ni Tim. Nagkausap kaming dalawa about everything. Sinabi ko sa kanya lahat ng hinanakit ko. Sinabi ko sa kanya lahat ng pagkukulang niya, lahat din ng sobra sa akin, na siguro dahilan para magkulang din siya. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Mama Mia, ewan ko pero may magic ata talaga kapag nagkikita kaming dalawa ni Tim. Doon ay nagkaintindihan kami. Doon ay sinabi niya sa akin na humihingi raw siya ng tawad sa kanyang naging reaksyon sa sobrang pagiging selosa ko. Alam din daw niya na nagkulang siya pero naging iba lang daw talaga ang priority niya simula nung naging isa na siyang empleyado. Doon daw niya nakita na may mas malaki pang mundo. Kaya siguro napabayaan niya ang relasyon namin. In short, dahil nakapag-usap kami ng maayos, ay naging maayos din ulit ang relasyon namin. Nag-apply ako at natanggap din naman ako sa bagong pinag-a-applyan ko. I was assigned in a small town na malayo sa lugar namin. So, naging long distance ulit ang relationship naming dalawa ni Tim. Wala naman ang bago, we're used to it naman din eh. Funny thing is, Mama Mia, siya naman po ang laging naghahanap ng atensyon ko. Si Tim naman ang naging clingy sa akin. Kung dati nung nagkatrabaho siya at ako'y nag-aaral pa lamang ay ako itong laging gusto kaming magka-text, magkatawagan. Laging clingy. Ngayon ay nabaliktad ata ang sitwasyon. Siya na ulit ang nag-e-effort na mag-text, tumawag at mag-chat sa akin.
Every time na uuwi ako sa bahay namin ay lagi talagang pumupunta doon si Tim. And oo Mama Mia, alam na rin ng mga magulang ko ang tungkol kay Tim. Malaya na akong ipaalam kasi syempre, tapos na ako sa aking pag-aaral. Doon ko na-realize nung mga panahon na yon. Kaya naman pala ni Tim na mag-effort ng ganito sa akin. Bakit dati ako yung mag-e-effort? Bakit dati hindi niya magawa ito? How come na nagawa niya ito sa akin consistently? Samantalang dati Mama Mia, ako itong nakikiusap sa kanya na umuwi man lang sandali para naman magkita kami. O kung umuwi man siya ay puntahan niya ako sa school o sabihan niya ako para magkita kaming dalawa pero hindi niya magawa-gawa dati. Ang dami-dami niyang alibi. Ngayon na ako naman itong hindi naman masasabing bumitaw pero hindi na nagiging clingy sa kanya. Siya naman itong sunod ng sunod. Siguro nasanay siya sa atensyon na binibigay ko sa kanya dati. Kaya nung tinanggal ko ang atensyon na yon, siya naman itong habol ng habol. Dati Mama Mia, kapag bakasyon o kapag holiday, lagi talaga akong nakikiusap sa kanya na umuwi siya sa amin eh. Malayo kasi talaga ang kanyang pinagtatrabahuan noon. Pero hindi naman po masyadong malayo. Mga nasa 2 to 3 hours lang naman ang biyahe. Kung tutusin, kaya naman niyang umuwi, di ba? Pero lagi niyang sinasabi sa akin dati, hindi raw pwedeng umuwi siya. Dahil sayang daw sa oras, sayang din sa pera. Pero ngayon, lagi siyang nag-a-update kung kailan ako uuwi para uuwi din siya at magkita kaming dalawa. Kaya naman pala niya eh. Totoo talaga ang sinasabi ng iba. Kung gusto, laging may paraan. Kung ayaw, laging maraming dahilan. Patuloy na gano'n ang setup namin. And yes, Mama Mia, aaminin ko po. Nag-e-enjoy ako sa atensyon na binibigay ni Tim sa akin. Nag-e-enjoy ako na siya naman ngayon ang habol ng habol. Siya naman ngayon ang hindi mapakali. Siya naman ngayon ang laging nakikiusap na umuwi ako tuwing holiday. Umuwi ako tuwing walang pasok. Siya naman itong tawag ng tawag. Kahit nasa trabaho pa ako ay ring ng ring ang cellphone ko at siya naman ang hindi ko laging pinagbibigyan. Until I met someone. Tawagin natin siya sa pangalang Dan. And yes, Mama Mia, the first time I saw him, I was really attracted to him. Mama Mia, katrabaho ko po si Dan. Bagong pasok siya sa pinapasukan kong kumpanya. Naging close kaming dalawa dahil isa ako sa mga nagturo sa kanya ng mga dapat niyang gawin sa trabaho. Habang nagiging close kami, ay nakikita ko ang pagkakaiba nilang dalawa ni Tim. Ewan ko ba? Nag-e-enjoy ako sa atensyon ni Tim pero nag-e-enjoy din ako sa binibigay na atensyon sa akin ni Dan. Hanggang sa hindi na nga namin napigilan ang mga sarili namin ni Dan. Hanggang sa nahulog na nga kami sa isa't isa. To make the story short, I cheated. Oo, I cheated. At napakasama ng ginawa kong yun. Yes, nagkasala ako kay Tim. Pero kahit na alam kong mali, Mama Mia, ewan ko ba, iba sa pakiramdam eh. Iba sa pakiramdam na ako naman itong hinahabol ngayon. Tapos meron pang isang nagkakagusto at nagkakandara pa din sa akin. Iba sa pakiramdam ang excitement sa tuwing alam kong magkikita kaming dalawa ni Dan. Alam kong mali pero pinagpatuloy ko ang mali naming relasyon ni Dan. Pinagpatuloy ko ang namamagitan sa aming dalawa. At dahil nga doon, ay mas lalo akong nawalan ng oras para kay Tim. Kasi sa tuwing walang trabaho, sa tuwing walang pasok, kami lagi ni Dan ang magkasama. Pumupunta sa iba't ibang lugar, beach resort, nag-overnight. At syempre, alam niyo na,
Pinagsasawaan naming i-enjoy ang katawan ng isa't isa. At enjoy na enjoy din naman talaga ako, Mama Mia, na si Dan ang kasama ko. And I know, habang tumatagal ang panahon, I know na nararamdaman na ni Tim na nawawalan na ako ng oras, panahon at atensyon sa kanya. Tawag siya ng tawag sa akin, text siya ng text, pero hindi ko sinasagot dahil kasama ko si Dan. Hindi ko sinasagot dahil kasama ko ang lalaking nagbibigay sa akin ng sobrang excitement. Our anniversary is fast approaching. Tim and I. Kaya naman, Mama Mia, dahil palapit na ng palapit ang anniversary naming dalawa ni Tim, naisip ko nung mga panahon na yon, bakit ko pa patatagalin ito? Wala na akong nararamdaman pang excitement sa kanya. Wala na akong nararamdaman pang kahit na ano. So I decided to break up with him. Mama Mia, mahal ko pa naman talaga si Tim. Totoo yon dahil siya ang first love ko. Kaya lang nawala na ang excitement at syempre nagigilty na rin ako nung mga panahon na yon. Nagigilty na ako dahil I cheated. Nagloko ako sa relasyon namin. At nung nakita ko nga siya ulit, dun ko na-realize na napakalaki ng pagkakasalang ginawa ko sa kanya. Mama Mia, minansyahan ko po ang relasyon naming dalawa ni Tim. Sa sobrang guilt na aking naramdaman, ay sinabi ko sa sarili ko that I would break up with him. Hihiwalayan ko na lang si Tim para maging maayos na ang lahat. Dahil hindi naman ako pinapatulog ng guilt ko sa aking nagawa sa kanya. Plano ko noon na makipaghiwalay sa kanya, Mama Mia. Hihiwalayan ko si Tim pagkatapos ay titigilan ko na rin ang lahat sa aming dalawa ni Dan. Inisip ko nung mga panahon na yon, wala din namang magandang patutunguhan ng relasyon naming dalawa ni Dan kasi nag-umpisa kami sa pagloloko. Niloko ko ang boyfriend ko at niloko din ni Dan ang girlfriend niya. Yes, maling-mali. Kaya hindi dapat na ipagpatuloy ang relasyon na yon dahil wala rin namang magandang patutunguhan yon. Nagplano rin ako na mag-resign sa trabaho para na rin makaalis ako sa lugar na yon, para na rin malayo ako kay Dan. Kasi ewan ko ba si Dan, Mama Mia, ay isang napakalaking tukso para sa akin. Kapag wala siya, hindi ko naman siya hinahanap-hanap eh. Kapag wala siya, halos hindi ko nga siya maaalala. Pero kapag nandyan siya, ay hindi ko naman napipigilan ang sarili ko na pumatol sa pang-aakit niya sa akin. But unfortunately, Mama Mia, unfortunately, nabuntis po ako. Yes, nabuntis ako, hindi ni Tim, kundi ni Dan. Dahil sa mga sexcapades naming dalawa ni Dan, ay nagbunga ang lahat. Ang ginagawa kasi namin dati ni Dan, Mama Mia, kapag may pagkakataon, ay lagi talaga kaming nagtatalik. Para bang adik na adik kami sa katawan ng isa't isa. Dati naman ay gumagamit kami ng proteksyon. Pero habang tumatagal ay nawawalan na ng sarap kapag may proteksyon na namamagitan sa aming dalawa. Kaya in the middle of doing the deed ay tinatanggal namin ang proteksyon na yon. At eto na nga, nagbunga na nga ang pagtanggal namin sa proteksyon na aming ginawa. Sa proteksyon na dapat hindi tinatanggal, lalo na't niloloko lang naman namin ang aming mga partners. Doon mas lalo po akong nalungkot. Doon mas lalong bumaba ang tingin ko sa sarili ko nung malaman akong buntis ako kay Dan. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko, Mama Mia. Para na akong mabaliw-baliw noon sa kakaisip. Ni hindi na ako makatulog ng maayos.
Hindi na ako makakain ng maayos dahil lagi na lang akong natutulala sa sitwasyon na meron ako. May plano na sana ako para sa lahat eh. May plano na akong magpakalayo-layo sa kanilang dalawa. May plano na akong hiwalayan si Tim, tigilan sa amin lahat ni Dan, at mag-umpisa ng maayos. Pero paano ako mag-uumpisa ngayon na may bata nang madadamay sa sinapupunan ko? Sinabi ko kay Dan ang katotohanan, Mama Mia. Nabuntis ako at siya ang ama. At syempre, Mama Mia, meron pa akong napakahirap na desisyon na kailangan gawin. Kailangan kong sabihin sa mga katrabaho ko ang tungkol sa pagbubuntis ko. And for sure, mateterminate ako, Mama Mia. Kailangan ko ring sabihin sa pamilya ko ang katotohanan. At syempre, kailangan ko ring ipagtapat kay Tim ang lahat. Alam ni Tim that I cheated, Mama Mia, kahit hindi ko pa sinasabi sa kanya. Kahit hindi ko pa sinasabi sa kanya na buntis ako at nabuntis ako ng iba. Galit na galit siya nung nalaman niyang may iba ako. Bakit ko raw yun nagawa sa kanya? Lagi naman daw siyang nandyan para paalalahanan ako na mag-ingat at huwag magpadala sa mga temptation sa paligid. Pero hindi nakipaghiwalay sa akin si Tim, Mama Mia. Hindi siya nakipaghiwalay. Sabi niya, gusto niya mag-resign na lang daw ako sa trabaho ko doon sa isang maliit na probinsya at sumunod na lang ako sa kanya sa city at doon na kami magsama as soon as possible. Tanggap rin daw niya ako, Mama Mia, kahit na nagloko ako. Tanggap pa rin daw niya kahit na niloko at iniputan ko siya sa ulo. Ayaw niyang maghiwalay kaming dalawa. Doon ko napatunayan, Mama Mia, totoo na talaga ang pagmamahal ni Tim para sa akin. Mahal na mahal nga niya siguro ako dahil pati ego niya ay kaya niyang lunukin para sa akin. We've been together for almost 5 years na rin naman nung mga panahon na yun. The sad thing is, hindi ko magawa ang gusto niya. Hindi ko magawa na sumama sa kanya. Nakipagkita ako kay Tim para personal akong makipaghiwalay sa kanya. Tim, I'm sorry. Pero hindi ko na kinakaya. Hindi na kinakaya ng konsensya ko ang ganito. Hindi ako papayag, Ella. Hindi ako papayag na magtatapos tayo sa ganito. Mahal kita. Makakayanan natin to, malalagpasan natin to. Kahit anong pakiusap ko para maghiwalay kami, Mama Mia, ay ayaw na ayaw niya. Nagtanong siya sa akin kung bakit, ano raw ang rason, kung bakit paghihiwalay ang solusyon ko. Mama Mia, sabi niya tanggap naman daw niya ako kahit na alam niyang niloko ko siya. Kahit na alam niyang may iba. Pero hindi ko talaga sinabi sa kanya ang katotohanan. Hindi ko sinabi sa kanya na buntis ako dahil sa pagloloko ko. Oo, nung mga panahon na yon, wala pang kaalam-alam si Tim tungkol sa bata na nasa sinapupunan ko. Naawa talaga ako sa kanya dahil umiyak siya sa harapan ko nung mga panahon na yon, Mama Mia. Umiyak siya para wag akong magipaghiwalay sa kanya. Pero nanindigan ako. Sabi ko para yun sa ikabubuti naming lahat, lalo-lalo na sa kanya. And then he threatened me. Natatapusin at kikitilin niya ang sarili niyang buhay kapag tuluyan akong makipaghiwalay sa kanya. Doon ako natakot. Dahil sa pagkakakilala ko kay Tim, may seryoso po siyang tao. Kaya may posibilidad po na gagawin niya talaga yung kanyang sinasabi sa akin. Natakot ako. Lalo akong nag-alala sa kanyang mga sinabi.
Ano? Kikitlin niya ang sarili niyang buhay kapag ako ay nakipaghiwalay sa kanya ng tuluyan? How much more kapag nalaman niya na nagbunga ang pagtataksil ko sa kanya? Nabuntis ako kay Dan. Ang ending, hindi ko nasabi sa kanya ang katotohanan. Ang tungkol sa pagbubuntis ko at hindi rin talaga nangyari ang gusto kong makipaghiwalay sa kanya. Inisip ko na lang nung mga panahon na yon. Maybe makahanap pa ako ng ibang paraan kung paano ko sasabihin sa kanya ang lahat-lahat. Kung paano ko aaminin sa kanya ang lahat-lahat na matatanggap niya at hindi siya gagawa ng masama na ikakasira ng sarili niyang buhay. Kaya yun, hindi natuloy ang aming paghihiwalay ni Tim. Pero hindi naman ako pumayag, Mama Mia. Sa kanyang sinabi na pupunta ako ng city at dun na kami magsasamang dalawa. Patuloy pa rin ang pagiging LDR naming dalawa ni Tim. Samantalang patuloy pa rin kaming dalawa ni Dan. Yes, Mama Mia. Patuloy kaming dalawa ni Dan dahil tinanggap naman niya na magkakaanak kaming dalawa. Talagang nahihirapan akong mag-adjust sa lahat-lahat. Napuno ako ng samut-saring emosyon. Siguro dala na rin ang pagbubuntis ko at siguro dala na rin na may guilt pa rin ako dahil hindi pa alam ni Tim ang buong katotohanan. Si Tim lagi pa rin siyang nagte-text at tumatawag sa akin. Lagi niya akong minomonitor. Si Dan naman, Mama Mia, ay laging nagagalit kung bakit hindi pa kami naghihiwalay dalawa ni Tim, nagbunga na ang namamagitan sa aming dalawa. Mama Mia, tanggap ni Dan ang pagbubuntis ko. Sabi niya, susuportahan niya raw at paninindigan niya raw kami ng bata. Kahit na hindi ko siya mahal. Dahil na-realize kong si Tim pa rin ang mahal ko, ay inisip kong mas makakabuti yun sa bata. Kaya lang, andito pa rin si Tim at ayaw pa rin makipaghiwalay sa akin. Napakalaki na ng problema kong dinadala nung mga panahon na yon. Kaya iyak na lang ako ng iyak. Yung sabi ko sa sarili ko, Mama Mia, eto siguro ang karma ko. Dahil sa ginawa kong paglolo ko, ngayon ako itong namomroblema. New Year, nagkita kami ulit ni Tim. Binigyan niya ako ng kwintas. Sabi niya, regalo niya raw yun sa akin sa aming anniversary. Pero nakapag-decide ako nung mga panahon na yon na makipaghiwalay na talaga ako sa kanya for good dahil hindi ko na kaya pa na lokohin siya. Gumawa ako ng panibagong plano para sa problema kong ito. Ayaw talaga niyang pumayag na maghiwalay kami. Lagi siyang nagtatanong sa akin kung ano ba talaga ang rason. Bakit daw ako makikipaghiwalay tinanggap naman niya ang pagkakamali ko? I just told him na napakalaki talaga ng kasalanan na nagawa ko sa kanya. Sorry talaga pero hindi ko pa rin nasabi sa kanya ang katotohanan ng mga panahon na yon. Kasi hindi pa rin naman halata ang tiyan ko noon, Mama Mia. Takot na takot pa rin ako na malaman niyang buntis ako sa ibang lalaki at baka kung ano ang gawin niya sa sarili niya. Sinabi ko kay Tim kung tanggap niya ang nangyari sa aming dalawa. Kung tanggap niya ang pagloloko ko, pues ako hindi. Hindi ko mapatawad ang sarili ko sa ginawa kong pagloloko sa kanya. Kaya kailangan naming maghiwalay dahil hindi ko naman din maibibigay sa kanya ng lubos-lubos ang sarili ko. Kasi sa tuwing magkakasama kami, sa tuwing nagkikita kami ay inaatake lamang ako ng guilt. Kaya naman, Mama Mia, pumayag si Tim. Naghiwalay kami. Pero sabi niya, babalikan niya raw ako. Babalik din daw ako sa kanya when everything is settled. Sabi niya, Mama Mia, kapag maayos na ang lahat, ay magiging maayos din kami. Kapag napatawad ko na raw ang sarili ko, kapag bumalik na raw ako sa dati, andyan pa rin daw siya at mag-aantay sa akin. Akala ko okay na ang lahat. Akala ko tama na ang lahat. Dahil pumayag na siya
Sa wakas, kahit masakit para sa akin ang hiwalayan namin, alam ko namang ako ang may kasalanan kaya kailangan kong tanggapin ang lahat. Akala ko wala nang magiging problema. Akala ko ang problema ko na lang ay ang sakit sa puso ko, not until that night. Nasurpresa ako, Mama Mia, nung bigla siyang dumating sa bahay namin. He said na natapos na raw ang trabaho niya at tambay ulit siya sa kanilang bahay. Nag-usap kami tungkol sa amin. Mama Mia, sabi ko, wala na sigurong balikan pang mangyayari sa aming dalawa. Tigilan na namin ang isa't isa for good. Kumpiyansa ako noon na wala siyang masamang gagawin. Kasi nasa bahay na nila kasama na niya ang pamilya niya. Meron na siyang makakausap, may mag-guide na sa kanya. Sakit man, pero yun ang huli naming pagkikita. Until now, Mama Mia. Nakonsensya talaga ako sa ginawa ko na hindi pagsasabi kay Tim sa katotohanan, Mama Mia. Habang tumatagal at lumilipas ang panahon, naisip ko, deserve din naman siguro ni Tim na malaman ang totoo, 'di ba? Kaya lang, hindi na pumapayag si Dan na uuwi ako every weekend sa amin. Dahil baka makasama raw sa baby kasi buntis nga ako. At isa pa, ayaw na raw niya na magkita kami ni Tim. Bakit kailangan mo pang makipagkita kay Tim, ha? Sa ngayon na maayos na ang lahat. Sa ngayon ay walay na kayo. Hayaan mo namang makapag-move on yung tao. At mag-move on ka na rin, pwede ba? May anak na tayo Tama naman si Dan, Mama Mia. Kaya inisip ko, siguro, dapat tigilan ko na. Wala na siguro dapat akong magiging explanation pa kay Tim. Kung magkita man kami tapos malaman niyang tungkol sa pagkakaroon ko ng anak, siguro dun ko na lang ipapaliwanag sa kanya ang lahat. Siguro sa pagkakataon na yon ay mas madali na lang niyang tanggapin ang lahat-lahat. Mama Mia, lumipas ang mga linggo. Hanggang March, umuwi ako sa amin. Naisip ko, sana hindi kami magkitang dalawa. Pero kung sakali man na magka-chance at magkita kami, siguro yun ang sign para sabihin ko na sa kanya ang lahat-lahat. But Tim had some important things to do. Sabi niya, nung nalaman niyang nakauwi ako, the next day daw, ay pwede raw kaming magkita para mag-usap. Pero, sabi ko, hindi na. Kasi yun na lang ang only chance ko. Kasi kinabukasan, Mama Mia, pupunta na si Dan, pati ang pamilya niya sa amin. Kasi mamamanhikan na sila. Tutuparin ni Dan ang sinabi niya sa akin na paninindigan niya ako at ang anak namin. Kaya hindi na pwedeng bukas. Dahil bukas ang pamamanhikan. Too late. It's truly too late. Hindi na talaga kami nagkita pa ni Tim, Mama Mia. Kasi kinabukasan, sinabi ko sa kanyang hindi ako po pwede. Tapos si Dan, andun na rin sila at ang pamilya niya sa amin. At tuluyan na ngang namanhika ng mga ito. Hindi rin umalis si Dan sa amin, Mama Mia. Pagkatapos ng pamamanhikan ay umuwi na ang kanyang mga magulang at pamilya. Pero nagpaiwan si Dan sa amin at sabay na raw kaming babalik sa kanila. The day before the lockdown ay umuwi ako sa amin. Mama Mia, sabi ni Dan, susunod din daw siya sa akin. That night, dahil wala po si Dan, ay sinubukan ko pong tumawag kay Tim. Kailangan niyang malaman ng totoo dahil alam ko na kapag nalaman ng mga kapitbahay namin ng katotohanan, pihadong nalalapit na rin ang panahon na matutuklasan ito ni Tim. Kailangan sa akin manggaling ang buong katotohanan. Kahit na sa cellphone lang, ayos na ako. Buti na lang talaga at sinagot niya. Doon sinabi ko sa sarili kong it's now or never.
Sabihin mo na sa kanya ang lahat, Ella. At sinabi ko ang katotohanan kung bakit ako nakipaghiwalay sa kanya. Sabi ko dahil nabuntis ako. Iyak nang iyak si Tim nung mga panahon na yun, Mama Mia. Ramdam ko at rinig na rinig ko ang paghagulgol niya mula sa kabilang linya. At para bang nasasaktan ako dahil nasasaktan siya. Napakasakit pakinggan ng kanyang paghagulgol. Napakasakit isipin na hindi na talaga kami pupwedeng dalawa dahil sa malaking pagkakamaling nagawa ko. Kahit anong sorry pa ang gawin ko, hindi ko na mababalik ang lahat sa dati. Nagpasalamat din ako kay Tim sa lahat-lahat. He taught me so many lessons in life. Nandyan siya during my ups and downs. I know, Mama Mia, na mas marami ang sakit kesa sa happiness sa relasyon naming dalawa ni Tim. But still, naging masaya pa rin ako na dumating siya sa buhay ko. Still, kahit na mas malamang yung sakit kesa sa saya, still, Mama Mia, siya pa rin ang nilalaman ng puso ko. He was my world and my everything for the past few years. Pero wala na eh. Tapos na. Hindi na pwedeng balikan pa. Kaya naman, Mama Mia, kahit na masakit pa rin sa akin ang mga nangyari, ay para pa rin po akong nabunutan ng tinik sa dibdib nung nasabi ko na kay Tim ang buong katotohanan. Yun lang pala ang magiging rason para mawala ang insomnia ko. Ang pagsabi ko kay Tim na nabuntis ako dahil sa aking pagloloko. Lumipas ang ilang mga buwan. I gave birth to a healthy and beautiful baby. At doon na nagsimula ang mga thoughts ko, Mama Mia. Doon na nagsimula ang mga thoughts na hindi dapat. I always think about Tim each and every day. Lagi kong naiisip at naaalala ang mga sandaling magkasama kaming dalawa. Naaalala ko ang mga happy memories namin. Doon ako na-confused. Akala ko kasi sa paglipas ng mga buwan ay magiging maayos ako. Pero ano to? Mahal ko pa rin ba si Tim? Kahit na may anak na kaming dalawa ni Dan? Ilang araw pong laging ganon ang nasa isip ko. Lagi kong naiisip si Tim. Ang mga alaala naming dalawa kahit may baby na ako at nandyan na rin si Dan sa tabi ko. Ewan ko. Hindi pa siguro sapat sa akin ang closure namin over the phone. Parang gustong-gusto ko pa rin siyang makita at kausapin. Kahit alam kong tapos na ang lahat sa aming dalawa, parang gusto ko sa personal kami magtatapos. I don't know. Or maybe dahil yun sa nakita ko. Mama Mia, nakigamit ako sa account ng kapatid ko para i-stalk si Tim. Ewan ko, siguro ganun talaga eh kapag nagloko ka at kapag tuluyan kayong naghiwalay dalawa. Ganun talaga eh. Hindi mo talaga mapipigilan ang sarili mong i-stalk yung ex mo. Gamit ang account ng kapatid ko, ay in-stalk ko si Tim and there I found out na may iba na pala siyang girlfriend. Mama Mia, dahil sa mga nangyari ay hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman. Ewan ko, alam kong mali, hindi tama, pero gumawa pa rin ako ng paraan. Gumawa ako ng dummy account and I decided to approach Tim. At first, talagang nagdadalawang isip ako kung itutuloy ko ba yun. Pero I think this is the only way. Kaya ayun, chinat ko siya gamit ang dummy account na yon kasi nga blinak niya ako sa lahat ng social media accounts niya. And I'm thankful dahil nag-reply din naman siya, Mama Mia. I miss the old days. Those days na wala akong ibang iniisip kundi kung paano ko paliligayahin si Tim. Those days na kaming dalawa pa. Those days na punong-puno pa ako ng mga pangarap para sa akin,
para sa pamilya ko at sa magiging pamilya namin ni Tim. Pero Mama Mia, pagkatapos malaman ni Tim na ako yung kachat niya, ay agad din naman niyang blinak ang dummy account na yon. Naisip kong mahal pa siguro talaga ako ni Tim dahil hindi pa niya tanggap ang mga nangyari. Kasi binablock pa rin niya ako eh. Gumawa ulit ako ng isa pang dummy account pero blinak ulit niya ako. Hanggang sa sinabi ko sa sarili kong titigilan ko na ito. Mama Mia, lumipas ang mga taon. Lumaki na ang anak namin. At dahil nga lumaki na ang anak namin ni Dan ay gusto niya mag-anak ulit kaming dalawa. Naikasal na pala ako kay Dan, Mama Mia. Alam mo ba, nung araw ng kasal namin, ay nag-e-imagine ako na habang nagsasalita yung officiator ng aming kasal, ay biglang darating si Tim at sasabihin niyang itigil ang kasal dahil hindi niya kayang makita akong ikinakasal sa iba. Pero hindi nangyari yun eh. Natuloy ang kasal naming dalawa ni Dan. At ngayon, Mama Mia, ngayon, bumabalik pa rin sa akin ang lahat. Lahat ng sakit, lalo na nung nabalitaan kong engaged to be married na si Tim ngayong taon. Oo. October 2024 daw nung nag-propose si Tim sa girlfriend niya. Yung girlfriend niya pagkatapos kaming dalawa. Kala ko nga noon rebound niya lang ang babaeng yun eh. Pero bakit ngayon pakakasalan niya na? Mama Mia, sinubukan kong i-search ulit si Tim sa Facebook ko, sa Instagram ko pero naka-block pa rin ako sa kanya. Kaya gumawa na naman ulit ako ng dummy account. Pero this time, naka-private na po ang mga account ni Tim. Hindi ko na po siya ma-message kung hindi kami friends dalawa. Hindi ko na rin nakikita ang kaniyang mga posts o kung ano pa man. Ang in-stalk ko tuloy ay ang kaniyang current girlfriend. There, nakikita ko ang masasaya nilang alaala, ang masasaya nilang pagsasama, ang kanilang engagement, ang kanilang preparation sa kasal. Mama Mia, alam kong mali, pero hanggang ngayon, kahit na may asawa na akong tao, hanggang ngayon kahit na ikakasal na rin si Tim sa iba, ay hindi ko pa rin mapigilan ng sarili kong mahalin siya. Hindi ko pa rin mapigilan ng sarili kong wag i-wish na sana babalik sa dati ang lahat. Tim, you once said that if we're really destined for each other, it will really find a way. Naniniwala ako dyan. Naniniwala ako. Pero, talaga bang ganito na lang? Destiny na lang ang aantayin natin? Hindi ba pwedeng gumawa tayo ng paraan para maging tayong dalawa ulit? Sa tingin niyo, Mama Mia, mahal pa rin kaya ako ni Tim? Kasi 'di ba, bakit niya ako ibablock? Kung talagang hindi na niya ako mahal, sabi ng iba, dapat hindi na ako nagmamatter sa kanya. Dapat hindi ko na siya nagugulo kahit ano pang gawin ko. Pero may parte sa sarili ko, Mama Mia, na umaasang mahal pa rin niya ako. Gaya ng mahal ko pa rin siya. Maraming salamat po. At sana kung marinig man ito ni Tim, kung makaabot man sa kanya ang sulat na to, sana malaman niyang hanggang ngayon, siya pa rin ang mahal ko. Hanggang ngayon, pinagsisisihan ko pa rin ang mga nagawa ko sa kanya. Kung may babalik ko lang sana ang panahon, sana hindi na ako nagloko. Disin sana kaming dalawa ni Tim ngayon ang ikakasal at masayang magsasama. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat sa naging pagbibigay nyo ng oras nitong aking sulat. Muli, Ella. Ay, nako, ewan ko sa'yo, Ella girl. Nako naman! Oh, wala ka nang magagawa. Kasal ka na eh. At saka ginawa mo naman na ang lahat. Nag-reach out ka na kay Tim pero ayaw na niya talaga. So,
Kung ako sa'yo, palayain mo na. Bigyan mo ng pagkakataon si Tim na lumigaya kasama ang iba. Diyan sa tanong mo kung mahal ka pa ba niya dahil feeling mo affected pa siya kasi nga nakablock ka pa rin sa mga account niya, I don't think so. I don't think so na mahal ka pa rin niya. At wag na wag mo nang papaniwalain ang sarili mong mahal ka pa rin niya dahil kapag ginagawa mo yon, sa tuwing sinasabi mo sa sarili mo na baka mahal pa niya ako dahil affected pa siya, dahil hindi pa siya nakapag-move on, alam mo, sa tuwing ginagawa mo yon, sarili mo lang ang sinasaktan mo. Sarili mo lang ang binibigyan mo ng sakit ng loob. Sana masabi mo rin sa sarili mo na nagmahal na nga ng iba si Tim. Hindi naman po pwedeng forever kaniyang antayin eh. Hindi naman po pwede na forever lang siyang aasa sa'yo. Aasa na magiging single ka ulit. Hindi mo nga siya naipaglaban, 'di ba? So, dapat pakawalan mo na siya para maging masaya siya. Kung totoo talaga na mahal, kung totoo talaga na mahal mo si Tim, palalayain mo na siya. At mag-focus ka na lang sa pamilya mo at kay Dan. Siyempre, maswerte ka pa rin dahil pinanindigan ka ni Dan. Kaya sana dun ka na lang mag-focus, Ella. Hayaan mo na si Tim na lumigaya kasama ang babaeng pinili niya. Kasama ang sinasabi mong naging rebound niya. Siguro nga, gaya ng sabi mo sa unang parte ng iyong kwento, na kapag talaga tadhana ang gumawa ng paraan, wala ka talagang magagawa kundi tanggapin ang lahat. Baka destined lang kayong dalawa ni Tim na magtagpo, magkakilala, magmahalan sandali, pero hindi naman talaga kayo destined na maging para sa isa't isa hanggang sa uli. Tanggapin mo na yon. Dahil hanggat hindi mo yun tinatanggap, hanggat lagi mong iniisip na may chance pa, hindi ka talaga makakausad at talagang lagi ka na lang masasaktan. At worse, makapanakit ka pa ng iba. Tandaan mo, may anak ka na. Panindigan mo na lang yan. Okay? Maraming salamat, Ella, sa naging sulat mo dito sa ating programa at sa lahat po ng nakikinig ngayon. Nako, please do like and share this video at wag na wag nyo rin kakalimutan na mag-share din ng inyong sariling kwento ng buhay. Pag-ibig man yan, pagkakaibigan, buhay, sa pamilya, kung ano-anong kwento yan, tatanggapin natin yan dito. Mag-email lamang po kayo, mamamiyacdo0317@gmail.com at huwag nyo rin kakalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel. Click the notification bell para lagi po kayong na-update sa tuwing meron tayong bagong kwento na inilalabas. Sana po i-follow nyo rin ako at i-like ang ating iba pang mga social media accounts, Facebook, Instagram, TikTok, and Threads, Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal at sa walang sawa niyong pagsuporta nitong ating channel. Ako po si Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat hanggang sa susunod ulit. Bye-bye!